Alright, so may nakita tayong trade. Ay, may nakita tayong signal sa Manara. Ay, di pa pala naka-share screen tayo. Ayan, may nakita tayo sa sa Manara signal. Itong USD JPY sa naka-buy signal siya tapos ang pattern niya Gartley na harmonic pattern tapos H1 time frame tapos complete. Tapos may 16. Ito kaninang umaga lang pala to, alas 8 ng umaga. Tapos risk reward na 3.24. Okay. Ano pala nakalimutan kong banggitin, kapag yung mga incomplete, may chance siya na maging failed. Maging failed yung pattern. So, mas maganda talaga na kukunin natin signal is yung complete. Pero pwede rin naman yung incomplete. May chance nga lang na mag-fail. Okay, so, tingnan natin to. So, ang entry niya is 153. Pero kahit hindi na tayo pumasok dito sa 153, okay lang yan. Pwede tayo pumasok sa price na to. Or pwede tayo mag-pending order kung nandito to. Pasukan natin itong pending order na to, 153. So, bago yun, computein natin ilang SL pips ba yan. Kung pasok ba sa atin yan. Okay, so, ang pag-compute nito, di ba, JPY nga to, JPY pair. So, iba ang pag-compute niya. Naririnig ba ako? Ayan, iba ang pag-compute niya. So, ito is, parang mangyari ito, 78 minus 23. Jadi, magiging 55. 55 pips ang SL natin. So, 55 pips SL. Ang capital ko, 1,000. May 1,000 ako. Okay. Pero ang gusto kong i-risk lang, hanggang dito lang ako, magla-lot size lang ng 0.01 kasi gusto ko lang ng 1% risk per trade. Okay. Anyway, for demo lang din naman to para makita din ng mga tao. Okay, so pasukin natin yan. Paano ba magpasok ng trade? So yun nga, no, nakita ko na okay siya na mag 0.01 ako na lot size with SL pips na 55 tapos sa 1,000 balance. Ang result niyan, 1% risk per trade lang ako niyan. So, okay sa akin yan. Kasi nga, ako ay isang low risk trader. Kino-consider ko yung sarili ko ng ganun. Okay, so, pasok tayo ng trade. USD JPY, di ba? USD JPY. Punta tayo dito. Ito yung ito yung account ko. And USD JPY. Saan yan? Wala rito. So, kung wala dyan, type mo lang dito sa taas. And USD JPY. Ayan. Okay. Ayun, ang gusto ko pending order. Pending order na buy. Buy, di ba? Ang signal buy, di ba? Tama. O, buy nga. Pero sell lang to. Sell line nandito, so back ako ulit. Back. Saan yan? Ito, USD JPY. And then, but sell lang to nandito. Ito pala, buy. Ayan, buy. Okay, buy at the price. Gusto ko kasi pending order. Gusto kong abangan yung price na to. Ang inaasahan ko kasi, bumalik siya sa price na to, sa price level na to. Actually, nadaanan na niya eh. Nadaanan na niya. Pero I'm hoping na balikan niya. Kaya dun tayo sa pending order na 153.786. So, lagyan natin yan. So, lagyan natin dito sa add the price 153.786. Tapos lot size ko 0.01 lang. Tapos ang SLTP natin, dito lalagay mo yung take profit dito sa part na to. So, ang take profit niya daw ay, lang ako, TP1 lang para ma-hit agad. Ngayon, kung gusto niyo may TP1, TP2, dalawang positions yan. Yung isa, naka-TP1, yung isa naka-TP2. Pero ako isa lang. So, TP1 lang ako. Okay, so, ang TP1 ko is 154.816. So, ang gawin nyo, i-clear nyo lang yan. 154.816. Tama ba? 816. Ayan. Tapos,
Dito naman sa stop loss, 153.236. So, ano yan? 153.236. Okay. Ay, 154.816. Ba't ganun? Yan. 153.236. Yun. So, ang maganda rin dito kay Light, makikita mo kasi kung magkano yung magiging profit mo kung mag-TP hit at magkano yung malulos mo. Okay? So, ang magandang trade, ang magandang risk reward ratio is times 2 nung profit yung SL mo. So, 1:2 yun. 1:2. Yun yung magandang palitan. Ito, ay may tanong si ma'am. Ilang oras na yung nagkaroon ng signal? Dapat ba pagpasok entry, may nakita signal agad-agad? Ano ma'am, may kita mo naman yan. Kasi ito actually, kanina pang alas 8 to lumabas. Alas 8 pa to ng umaga, no? Dito sa baba, 8 a.m. to. Ngayon, pwede pa bang pasukan? Pwede pa. Actually, valid pa tong signal na to. Kasi ang isang signal is valid pa as long as hindi pa niya na-hit yung stop loss saka target 1 o TP1. Basta hindi pa niya na-hit yun, okay pa yan. Pasok lang. Pero ma'am, make sure din po kung papasok kayo, kung gusto niyo instant execution, kunwari ito sa price na to, sana yung risk reward ratio nun is at least mataas pa rin. Kahit 1:1. Siguro 1:1 pwede na. 1:1. Kunwari, ang value ng SL mo sa value ng TP mo, yung pips nun, parehas. Yun yung 1:1. Pero much better kung 1:2. Para konti lang nire-risk mo, pero yung reward mo malaki. So, yun po yung magandang RR. Okay? Pero kung nari, gusto mo na talaga pumasok, edi pasok ka na. Pero ngayon, gawin natin is pending order lang kasi I'm hoping na bumaba pa yan. Kasi baka nga naman tumaan pa. Diba? So, yun. So, yan. Pasok tayo. Ito na nga yun, no? Ito na yung makikita natin. So, yun nga yung price. At the price, buy. Tapos opening price, ito yung pending order natin. Tapos lot size 0.01. Nalagay na natin yung SL and TP. SL, TP. Make sure lang na ilagay nyo yung SLTP nyo, ha? Para kahit maiwan ninyo, mako-close yan. Hindi yan masusunod. Kasi pag walang SL yan, ako po, delikado. Okay, tas buy. Okay, successfully open. May kita mo yan, yung trade mo dito sa ilalim, sa portfolio. Ayan, o. Ayan. So ngayon, buy at. Ibig sabihin, ang at, pending order pa yan. Ibabay niya sa at the price of 153.786. Okay? Diyan niya ibabay yan. So, hintay lang natin na ma-trigger yung entry natin. Hintayin natin tumama yung price dito. Okay? Pero kunwari, gusto nyong baguhin yung itong entry nyo na to, pwede nyo nang baguhin yan. Click nyo lang edit, no? So, edit nyo. Yung entry price nyo, pwede nyo rin baguhin yan. Pero yung lot size yan. Tapos, ibahin nyo rin yung TP saka SL, pwede yan, di ba? So, yun. Mababago nyo pa yan. Kahit yung pending order, pwede nyo mabago. Ngayon, kunwari, gusto mo nang i-cancel to, parang close mo na lang to. Click mo na lang tong close. Mawawala na yan. Okay? So, yun yan. So, make sure lang proper, sundin yung risk management ninyo. Huwag kayo mag-overtrade. Tapos, mag-set lang kayo ng limit per trade ninyo per day para hindi kayo ma-overtrade. Okay, mahirap kasi may stress din kayo. Okay, so chill lang. So ayan, hintayin natin tamaan yan. Ngayon, pwede natin tingnan yan sa trading view. Actually, maganda rin sa trading view eh. So hanapin nyo USD JPY, ito yan. Tapos, anong time frame yun? Gayahin nyo. 1 hour. Itong 60 is equal to 60 minutes or 1 hour. So, dito yan, 1 hour time frame tayo. Tapos, ang sabi niya, buy at 153.786. So, mag-buy tayo. Long position. Tapos, click mo lang kahit saan. Kahit hindi mo tamaan. Yan.
Tapos, ganyanin mo lang, okay lang yan. Ang gagawin mo kasi, click mo naman yung settings yan. Lalagay mo dyan. Yan. 153,786. Tapos, ang TP mo, 154,816. 154,816. Tapos, ang SL mo, 153,236. 153,236. Ay, 236. Then, click OK. Ayan. So, dito may kita ninyo, yung risk-reward ratio nandyan na rin. So, ang risk-reward ratio pala na ito, nung ito, itong TP1, tsaka itong SL na to, itong trade na to, ayan, bumababa na. O sana sunduin, di ba? Sana sunduin. Okay. So, ang ano pala, ang risk-reward ratio niya is 1.87 pala. Okay? So, almost 2. Goods na rin to. Okay. So, dito mo rin makikita kung ilang pips yung SL mo, ilang pips din yung TP mo. Dito yan, oh, makikita mo dito, ayan, oh, 55. Ibig sabihin ng SL mo, 55 pips. Ang TP mo, 103 pips. Diba? Medyo malaki, di ba? Kasi 1 hour time frame nga to eh. So, ganun talaga. Pero yung probability niya, mas mataas. Yung manalo, mas mataas to. Okay? So, pwede mo i-move yan, ganyan. Tapos, zoom mo, pwede. Diba? Para mas makita mo. Ngayon, aabangan na lang natin yan na tamaan ito. Okay? So, pag tinamaan, sana, wag ano, sana gumanyan, no? Tapos umangat na gano'n. Diba? Sana gano'n. Okay? So, ano pa ba? Ayun. Ayun lang para sa ating video na to. Meron pa kayong tanong? Ay, meron pa palang gusto mag-abinit. Okay, so yun lang. Nako, si Ma'am Jaya, sayang. So, yun lang muna. I-stop record ko na. Tapos kung may tanong kayo, bato nyo lang.